Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagtitiwala? Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. At muli, maligayang pagbabalik sa ating channel. Sabi nila, ang tiwala ay parang isang salamin. Kapag nabasag, maaari mo pa ring pulutin ang mga piraso, pero hinding-hindi mo na maibabalik sa dati nitong anyo. Paano kung ang pinakamadilim na kasinungalingan ang siyang magiging daan upang matagpuan ang pinakatotoong pag-ibig? Halina't pakinggan natin ang kwento sa likod ng mga nakasarang pinto ng Hacienda de la Esperanza. Ang kwento ni Alon at ni Tala. Ang mga salita ng doktor ay malinaw at matalas, parang isang piraso ng bubog na tumusok sa katahimikan ng pribadong silid sa ospital. Ipagpaumanhin ninyo, Mr. De Villa, malubha ang pinsala sa inyong gulugod. Base sa aming mga pagsusuri, maaaring hindi na kayo makalakad pang muli. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod. Si Alon De Villa ay nakatingin lamang sa kisame, pinapanood ang alikabok na sumasayaw sa sinag ng araw na tumatagos mula sa bintana. Walang bakas ng gulat, walang bahid ng takot o lungkot sa kanyang mga mata. Sa halip, mayroong isang malamig na kalkulasyon, isang determinasyon na matagal nang nabuo sa kanyang isipan bago pa man mangyari ang aksidente. Ang katahimikan ay binasag ng isang tili. Hindi maaari. Humagulgol si Mariquit Romero. Ang kanyang magandang mukha ay nabalot ng pagkukunwaring pighati. Ang kanyang mga luha ay perpektong tumulo sa kanyang pisngi. Sapat lamang upang magbigay drama, ngunit hindi sapat upang sirain ang kanyang mamahaling makeup. Yumakap siya sa kanyang ina, si Dolores, na hinahaplos ang kanyang likod, habang nakatingin kay Alon na may halong awa at pag-aalala. Ngunit alam ni Alon kung ano ang tunay na ipinag-aalala nila. Doktor, may pag-asa pa ba? Kahit anong operasyon sa ibang bansa, babayaran namin. Sabi ni Dolores, ang boses ay nagpapakita ng tamang timpla ng desperasyon. Gagawin namin ang lahat, sagot ng doktor na may pakikiramay. Matapos ang ilang sandali ng pagbibigay ng mga pekeng pag-asa, magalang na nagpaalam ang doktor upang bigyan sila ng privacy. Nang sila na lamang ang naiwan, dinala ni Dolores si Mariquit sa isang sulok ng silid sa pag-aakalang mahina na ang pandinig ni Alon. Ano na ang gagawin natin, Mama? Bulong ni Mariquit. Ang pag-iyak ay biglang napalitan ng inis. Paano na ang kasal? Ang mga imbitasyon? Nakakahiya ito. Huminahon ka, Mariquit. Ganti ni Dolores. Ang boses ay mas matigas na ngayon. Ang mas importante ay ang kumpanya. Baka bumagsak ang stocks kapag nalaman ito ng publiko. Kailangan nating kontrolin ang sitwasyon. Hindi nila napansin ang bahagyang pagngisi sa mga labi ni Alon. Taman nga ako, sabi niya sa kanyang sarili. Pera at imahe. Iyon lang ang mahalaga sa inyo. Ang pinto ay marahang bumukas at pumasok si Tala Ledesma. Siya ang ampon na kapatid ni Mariquit. Isang babaeng madalas ay tila anino lamang sa maningning na mundo ng mga Romero. Dala niya ang isang bag na may lamang mga gamit ni Alon. Hindi siya nagsalita. Lumapit lamang siya sa kama at sa isang kilos na puno ng simpleng pag-aalala, inayos niya ang unan sa likod ng ulo ni Alon. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa mga mata ni Tala, walang awa na nakikita si Alon. Walang pagkukunwari. Ang nakita niya ay isang malalim na pag-unawa. Isang tunay na pag-aalala na hindi kayang pikein. Para itong isang basong malamig na tubig sa gitna ng isang nakakapasong disyerto ng kasinungalingan. Umalis ka na nga dyan, Tala. Huwag mong istorbohin si Alon. Sigaw ni Mariquit mula sa sulok. Pinalis ang huling bakas ng kanyang pekeng luha. Yumuko lamang si Tala at tahimik na umatras. Nang gabing iyon, matapos ang walang katapusang pagbisita ng mga nag-aalalang kaibigan at kasosyo sa negosyo, sa wakas ay nagkaroon ng kapayapaan si Alon.
Tanging ang mahinang tunog ng mga makina sa ospital ang kanyang naririnig. Tiniyak niyang nakasara nang mahigpit ang pinto. Dahan-dahan, sa ilalim ng puting kumot na bumabalot sa kanyang mga binti, nag-ipon siya ng lakas. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, nag-focus, at doon, sa ilalim ng kumot, gumalaw ang kanyang hinlalaki sa paa. Una, bahagya lamang. Pagkatapos ay muli, mas malakas na ngayon. Walang paralisis, walang pinsala. Ang lahat ay isang malaking kasinungalingan. Isang masakit, ngunit kinakailangang palabas. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Ang pagtataksil ng sarili niyang tiyuhin ang nagturo sa kanya ng isang malupit na aral. Sa mundong ito, ang tiwala ay isang kahinaan at ang pag-ibig ay isang transaksyon. Ngayon, sa pamamagitan ng pagiging isang inutil sa paningin ng lahat, makikita niya kung sino talaga ang mga taong nasa paligid niya. Ang pinto ay muling bumukas. Pumasok si Marikit. Ang mukha ay pagod na sa maghapong pag-arte. "Alon? Mahal ko," sabi niya. Umupo sa gilid ng kama at hinawakan ang kanyang kamay. Malamig ang kanyang mga daliri. "Pinag-iisipan namin ni Mama. Sa kalagayan mo ngayon, mahihirapan kang mag-isa at ako naman, marami akong kailangang asikasuhin para sa imahe ng kumpanya at sa atin." Tinitigan lamang siya ni Alon, naghihintay. Kaya naisip namin, nagpatuloy si Marikit, para matiyak na may mag-aalaga sa'yo 24 oras, si Tala na lang ang magbabantay sa'yo. Sanay naman siya sa mga gawaing bahay. Hindi ba't magandang ideya iyon? Tumingin si Alon sa kanyang magiging asawa. Sa mga mata nito, wala siyang makitang pagmamahal. Tanging kaginhawaan lamang na naipasa na nito sa iba ang isang mabigat na responsibilidad. Hindi sumagot si Alon. Tumango lamang siya ng bahagya na para bang sumasang-ayon sa isang taong pagod na. Ngunit sa loob-loob niya, isang kakaibang damdamin ang umusbong. Galit para kay Marikit at isang hindi maipaliwanag na kuryosidad para kay Tala. Ang palabas ay magsisimula na at hindi niya inaasahan na ang pinakamaliit na piyesa sa kanyang laro ang siyang magiging pinakamahalaga sa lahat. Ang Hacienda de la Esperanza ay isang paraiso sa labas, ngunit isang malamig na hawla sa loob. Ito ang naramdaman ni Tala nang bumalik sila mula sa ospital. Ang mga pader na gawa sa mamahaling bato at mga kasangkapang antigo ay tila nangungutya sa kalagayan ng kanilang amo, isang lalaking na ngayon ay nakakulong sa sarili niyang katawan. At si Tala, siya ang itinalagang bantay ng bilanggo. Ang kanyang tungkulin ay nagsimula sa unang umaga. Dala-dala ang isang tray ng maligamgam na lugaw. Pumasok siya sa malawak na silid ni Alon. Nakaupo ito sa kanyang wheelchair sa tabi ng bintana, nakatanaw sa malawak na hardin, ngunit ang kanyang mga mata ay tila walang nakikita. "Sir Alon, oras na po para sa almusal," marang sabi ni Tala. Hindi lumingon si Alon. Ang kanyang katahimikan ay isang pader na hindi kayang tibagin ni Tala. Nag-aalangan man, inilapit niya ang isang maliit na mesa at inilagay dito ang pagkain. "Kaya ko na," malamig na sabi ni Alon. Sinusubukang abutin ng kutsara, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng walang kontrol. Isang perpektong pag-arte ng kahinaan. "Ako na po," mahinang sabi ni Tala. Kinuha niya ang kutsara at sa bawat subo na kanyang ibinibigay, nararamdaman niya ang mga matang nakamasid sa kanila. Mula sa pintuan, nakatayo si Doña Dolores, nakapamewang. Ang mukha ay puno ng pagkasuklam. "Dalian mo, Tala. Siguraduhin mong nauubos niya yan. At pagkatapos, linisin mo ang buong silid. Amoy ospital pa rin nakakakasuka." Hindi sumagot si Tala. Ibinaba niya ang kanyang tingin at nagpatuloy sa pagpapakain kay Alon na para bang ang bawat salita ni Dolores ay maliliit na karayom
na tumutusok sa kanyang balat. Natapos ang almusal sa isang mabigat na katahimikan. Sa mga sumunod na araw, ang routine ay hindi nagbago. Si Tala ang nag-aasikaso sa lahat ng pangangailangan ni Alon. Siya ang nagpupunas sa katawan nito, nag-ehersisyo sa mga binti nitong walang buhay, at nagbabasa para sa kanya sa mga oras na hindi ito makatulog. Ginawa niya ang lahat ng walang reklamo, isang tahimik na anino na gumagalaw sa loob ng marangyang silid. Isang gabi, habang ang ulan ay marahang tumatama sa mga bintana, hindi mapakali si Alon. Nakita ni Tala ang isang lumang libro sa isa sa mga estante, isang koleksyon ng mga klasikong kwentong Pilipino. Kinuha niya ito at umupo sa isang silya malapit sa kama. "Gusto niyo po bang basahan ko kayo?" tanong niya. Isang bahagyang tango lamang ang isinagot ni Alon. Binuksan ni Tala ang libro at nagsimulang magbasa. Ang kanyang boses ay mahinahon at malambing, isang kaaya-ayang himig sa gitna ng katahimikan ng gabi. Nagbasa siya tungkol sa mga bayani, sa mga nawawalang pag-ibig, at sa mga pangarap na natupad. Hindi niya namalayan na ang lalaking pinaniniwalaan niyang tulog na ay dilat na dilat ang mga mata, nakikinig sa bawat salita. Ninanamnam ang kapayapaan na dala ng kanyang presensya. Para kay Alon, ang boses ni Tala ay isang balsamo sa kanyang kaluluwang napagod na sa pagpapanggap. Sa kalaliman ng gabi, isang malakas na tunog ng sasakyan ang gumising sa katahimikan ng hasyenda. Dumating na si Marikit. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng silid ni Alon. Pumasok si Marikit na amoy, ang mamahaling pabango. Ang kanyang damit ay kumikinang. "Hi, mahal," sabi niya, at hinalikan si Alon sa noo. Isang halik na kasing lamig ng hangin sa labas. "Kamusta ka na?" "Pagod na pagod ako galing sa charity event." Hindi man lang niya tinapunan ng tingin si Tala. Ang kanyang pagbisita ay tumagal lamang ng wala pang 5 minuto bago siya nagpaalam upang magpahinga. Naiwang muli sina Tala at Alon sa katahimikan. Ngunit ang kapayapaan ay nasira na. Habang nag-aayos ng ilang gamit sa labas ng silid, narinig ni Tala ang boses ni Marikit mula sa kabilang linya ng telepono. Hindi niya sinasadyang makinig, ngunit ang mga salita ay malinaw at matalas. "Oh girl, nakakabaliw. Imagine, aalagaan ko ang isang baldado habang buhay? No way." Narinig ni Tala ang isang tawa. Mabuti na lang at nandyan si Tala, yung anino kong kapatid. Siya ang tagapag-alaga. Ako? Ako ang magandang mukha ng pamilya. Kailangan kong panatilihin ang imahe natin, di ba? Parang isang kutsilyo ang tumarak sa puso ni Tala. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para kay Alon. Ang lalaking nasa loob, na ibinigay ang lahat sa babaeng ito, ay tinitingnan lamang bilang isang pabigat, isang kahihiyan. Dahan-dahan siyang bumalik sa silid ni Alon upang kunin ang libro. Ang kanyang puso ay mabigat sa awa. Nakatulog na si Alon, o yun ang akala niya. Ang mukha nito ay payapa. Ngunit sa ilalim nito, nakita ni Tala ang isang kalungkutan na hindi kayang itago. Inabot niya ang libro sa mesang katabi ng kama. Ngunit sa isang iglap, tila sinadyang iwinagayway ni Alon ang kanyang kamay na nagpatama sa libro at nagpahulog dito sa sahig. "Ay!" gulat na sabi ni Tala. Agad siyang yumuko upang damputin ito. Habang inaabot niya ang libro, iniabot din ni Alon ang kanyang kamay na para bang sinusubukang tumulong. At doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lampara, ang kanilang mga kamay ay nagdikit. Isang kuryente. Isang biglaang init ang gumapang mula sa dulo ng mga daliri ni Tala. Umakyat sa kanyang braso at tumagos diretso sa kanyang puso. Napatingala siya. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Nakita niyang nakatingin din sa kanya si Alon at sa isang saglit,
Nakita niya ang isang bagay na hindi pa niya nakikita dati sa mga mata nito. Hindi ang malamig na tingin ng isang bilyonaryo. Hindi ang blangkong tingin ng isang pasyente. Sa saglit na yon, sa ilalim ng malamlam na ilaw, nakita ni Tala ang isang kislap. Isang kislap ng pagiging totoo, ng kahinaan. At marahil, isang bakas ng pasasalamat. Isang tingin na tila nangungusap, na tila nakikita siya hindi bilang isang tagapag-alaga, kundi bilang isang tao. Agad nilang binawi ang kanilang mga kamay na para bang parehong napaso sa hindi inaasahang init. Ang kuryenteng dumaloy sa pagitan nila ay nag-iwan ng isang nagbabagang bakas sa balat ni Tala at isang hindi maipaliwanag na gulo sa kanyang puso. "Papasensya na po, sir," nauutal na sabi ni Tala, hindi makatingin ng diretso sa mga mata ni Alon. Dali-dali niyang inilagay ang libro sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Ang katahimikan sa silid ay biglang naging mabigat, puno ng mga salitang hindi kayang bigkasin. Si Alon ay mabilis na bumalik sa kanyang blangkong ekspresyon, ngunit hindi nito maitago ang bahagyang pamumula ng kanyang mga tainga. Ang sandaling iyon ng pagiging totoo ay mabilis na tinakpan ng pader ng pagkukunwari. Ngunit para kay Tala, huli na ang lahat. Nakita na niya. Naramdaman na niya. "Sige po, sir. Magpapahinga na po ako. Good night po." Nagmamadaling paalam ni Tala at halos takbuhin niya ang daan palabas ng silid. Iniwan si Alon na mag-isa sa dilim. Nang makalabas, sumandal si Tala. Sa malamig na pader ng pasilyo, hinahabol ang kanyang hininga. Itinaas niya ang kamay na dumampi sa kamay ni Alon at tinitigan ito na parabang may sarili itong isip. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib, isang ritmo na hindi pamilyar sa kanya. "Ano yon?" tanong niya sa sarili. Bakit ganito ang pakiramdam ko? Sa loob ng maraming taon, sanay na siyang maging anino, maging isang taong hindi nakikita. Ngunit sa isang simpleng pagdampi, sa isang saglit na pagtitig, naramdaman niyang may isang taong nakakita sa kanya. At ang taong iyon ay si Alon de Villa, ang lalaking ipinagkakatiwala sa kanya, ang lalaking mapapangasawa ng kanyang kapatid, ang lalaking hindi niya dapat maramdaman ng ganito. Mula sa gabing iyon, alam ni Tala na may nagbago. Ang simpleng pag-aalaga ay nabahiran na ng isang komplikadong emosyon, isang panganib na hindi niya alam kung paano haharapin. Ang umaga, pagkatapos ng gabing iyon ay naging kakaiba. Isang hindi nakikitang pader ang tila na magitan kina Alon at Tala. Ang bawat pag-aalaga ni Tala ay may kasamang pag-iingat. Ang bawat pagdampi ay may kasamang pag-iwas. Si Alon naman, sa likod ng kanyang maskara ng pagiging mahina, ay pinagmamasdan ang bawat kilos ng dalaga. Ang saglit na koneksyon na kanilang naramdaman ay isang lihim na ngayon ay pareho nilang itinatago. Ang artipisyal na kapayapaan na ito ay binasag ng walang paalam. "May bisita ka, mahal." Masiglang anunsyo ni Marikit. Pumasok sa silid na kasunod ang isang lalaking hindi inaasahan ni Alon. Si Dante Silang, matangkad, nakasuot ng isang mamahaling suit na tila hinulma sa kanyang katawan at may isang ngiti sa labi na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Sa kanyang pagpasok, tila humigpit ang hangin sa loob ng silid. "De Villa," bati ni Dante. Ang boses ay makinis, ngunit may pahiwatig ng pang-uuyam. "Nabalitaan ko ang nangyari. I'm so sorry." "Sinungaling," agad na sabi ng isip ni Alon. Lumapit si Dante sa kanyang wheelchair at inilahad ang kamay. Walang pagpipilian si Alon kundi abutin ito. Ang pagpisil ni Dante ay matatag, isang paalala ng lakas na wala kuno kay Alon. "Get well soon, De Villa," sabi ni Dante.
habang nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. The business world is boring without you. Ang mga salita ay tila papuri, ngunit ang mensahe ay isang insulto. Ang mundo ng negosyo ay nagpapatuloy kahit wala ka. Salamat sa pagbisita, tipid na sagot ni Alon. Pinapanatili ang kanyang mahinang boses. Si Marie Kate ay abala sa pag-aayos ng mga bulaklak na dala ni Dante. Napaka-thoughtful mo naman, Dante. Hindi mo na kailangang mag-abala. Walang anuman yon, Marie Kate. Anything for a friend. Sagot ni Dante at ang paraan ng pagbigkas niya sa salitang friend habang nakatingin kay Alon ay puno ng ibang kahulugan. Umupo si Dante sa isang silyang malapit kay Alon. Ikinrus ang kanyang mga binti at nagsimulang magkwento. Alam mo, De Villa, ang sitwasyon mo ay nagpapaalala sa akin ng isang kwento tungkol sa isang leon. Ang hari ng gubat, malakas, makapangyarihan, pero isang araw nasugatan siya. Hindi na siya makapangaso. At alam mo ba kung anong nangyari? Tinitigan lamang siya ni Alon, alam na may parating na lason. Ang mga hiyena, nagpatuloy si Dante na may ngiti. Ang mga duwag na hayop na dati takot sa kanya, unti-unti silang lumapit. Naamoy nila ang dugo, naamoy nila ang kahinaan, at sa huli, ang dating hari ay naging hapunan nila. Ang banta ay malinaw na parang sikat ng araw. Si Alon ang sugatang leon, at si Dante ang isa sa mga hiyena. Si Marie Kate ay tumawa ng bahagya. Ang weird naman ng kwento mo, Dante. Nakakatakot. Halatang hindi niya naintindihan ang tunay na kahulugan sa likod nito. Sa sandaling iyon, pumasok si Tala, dala ang isang tray na may lamang juice. Yumuko siya upang ilapag ito sa mesa. Nakita ni Alon kung paano sinundan ng tingin ni Dante si Tala. Isang tingin na puno ng pagwawalang bahala, na parabang si Tala ay isa lamang kasangkapan sa siliid. Salamat, katulong, sabi ni Dante. Hindi man lang nagpasalamat ng maayos. Napahinto si Tala. Nakita ni Alon ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay bago siya tumalikod at tahimik na lumabas ng silid. Isang apoy ng galit ang biglang nag-alab sa dibdib ni Alon, isang galit na kailangan niyang itago. Tumayo na si Dante. Well, kailangan ko nang umalis. May meeting pa ako. Lumapit siya kay Alon. Oo nga pala. May maliit akong regalo sa'yo. Mula sa bulsa ng kanyang suit, inilabas niya ang isang eleganteng itim na kahon. Binuksan niya ito at ipinakita ang isang mamahaling fountain pen na gawa sa ginto at itim na marmol. Isang token of respect, sabi ni Dante. Para kapag magaling ka na, magagamit mo sa pagpirma ng mga malalaking kontrata o siguro mga resignation letter. Inilagay niya ang kahon sa kamay ni Alon. Bago niya ito isinara, napansin ni Alon ang isang bagay na maliit ngunit kakaiba. Isang halos hindi makitang tuldok. Isang perpektong bilog na butas na mas maliit pa sa ulo ng karayom malapit sa dulo ng pen clip. Hindi ito bahagi ng disenyo. Salamat, muling sabi ni Alon. Ang kanyang isip ay umiikot na. Marie Kate, ihahatid mo ba ako sa labas? Tanong ni Dante. Ang kanyang nangiti ay nakatuon na ngayon sa nobya ni Alon. Oo naman, sagot ni Marie Kate. Ang kanyang mga mata ay tila nagningning sa atensyon na ibinibigay sa kanya. Magkasama silang lumabas, nagiiwan ng isang landas ng mamahaling pabango at isang mabigat na tensyon. Naiwan si Alon sa silid, hawak ang panulat na tila isang ahas sa kanyang palad. Alam niyang ang pagbisita ni Dante ay hindi isang simpleng pagdalaw. Ito ay isang pag-inspeksyon, isang deklarasyon. Nang gabing iyon, pagkatapos tulungan ni Tala si Alon na mahiga sa kama, binuksan ni Alon ang telebisyon sa kanyang silid. Ayaw niya ng katahimikan. Nagpalipat-lipat siya ng channel hanggang sa tumigil ito sa isang news program tungkol sa high society. Itinatampok nito ang charity event
na dinaluhan ni Marikit kagabi. At doon, sa gitna ng mga nagsasayawang mayayaman, ang kamera ay nag-focus sa isang pamilyar na pares, si Dante at si Marikit. Nagsasayaw sila, ngunit hindi ito isang ordinaryong sayaw. Ang katawan nila ay magkadikit. Ang isang kamay ni Dante ay nasa baywang ni Marikit, mas mababa kaysa sa nararapat, at si Marikit, ang kanyang ulo ay nakasandal ng bahagya sa balikat ni Dante. Ang kanyang mga mata ay nakapikit, at ang kanyang ngiti ay puno ng kaligayahan. Isang ngiti na matagal nang hindi nakikita ni Alon na para sa kanya. Pinatay ni Alon ang telebisyon. Ang imahe ay nanatiling nakatatak sa kanyang isipan. Ang hyena ay hindi lang umaamoy ng dugo. Nagsisimula na itong manuklaw. At ang kanyang nobya, ang babaeng pinangakuan niya ng kasal at kayamanan, ay tila masayang sumasayaw sa ritmo ng mandaragit. Ang pagbisitang yon ay nag-iwan kay Alon ng isang malinaw na katotohanan. Ang kanyang laro ay hindi na lamang tungkol sa pagsubok sa katapatan. Ito ay naging isang digmaan na may dalawang larangan. Ang isa ay para sa kanyang puso at ang isa ay para sa kanyang imperyo. Hinawakan niya ng mahigpit ang mamahaling pluma na bigay ni Dante. Ang maliit na butas, ang tiwala sa sarili ni Dante. Ang lahat ay nagsasabi sa kanya na ang regalo ay higit pa sa isang simpleng panulat. Ito ay isang babala. Nagkamali ka ng kinalaban? Silang, bulong ni Alon sa dilim. Akala mo ako ang sugatang leon. Hindi mo alam. Ako ang mga ngasong nag-aabang sa tamang panahon para pumatay. Ngunit habang iniisip niya ang tungkol sa digmaan sa negosyo, ang kanyang isipan ay bumalik sa isa pang imahe mula sa araw na yon. Ang panginginig ng mga kamay ni Tala matapos itong tawaging katulong ni Dante. Ang galit na kanyang naramdaman para sa dalaga ay mas puro at mas matindi kaysa sa naramdaman niya para sa pagtataksil ni na Marikit at Dante. Ito ay isang damdaming hindi niya maintindihan. Isang damdaming mas mapanganib kaysa sa anumang banta sa kanyang kumpanya. Dahil sa larong ito ng kasinungalingan, ang tanging bagay na nagsisimulang maging totoo ay ang kanyang pag-aalala para sa babaeng hindi dapat maging bahagi ng kanyang plano. At iyon ang kahinaang hindi niya inaasahan. Lumipas ang mga araw matapos ang pagbisita ni Dante Silang. Ang tensyon na iniwan nito ay tila naging isang hindi nakikitang sinulid na nagbikis kina Tala at Alon. Sa kanilang katahimikan, sila ay naging magkakampi laban sa isang mundong puno ng pagkukunwari na kinakatawan ni na Marikit at Dolores. Ang pag-iwas ay napalitan ng isang komportableng katahimikan at ang mga tingin ay naging paraan nila ng pakikipag-usap. Isang hapon, habang nag-aayos si Tala ng mga libro sa silid, nakita niya si Alon na nakatingin sa kanya. Hindi ito ang tingin ng isang amo sa kanyang tagapag-alaga. Ito ay isang tingin na puno ng katanungan na para bang gusto nitong tuklasin kung ano ang nasa likod ng kanyang tahimik na mukha. May problema po ba, sir? Mahinang tanong ni Tala. Umiling si Alon. Itinuro niya ang isang maliit na kwaderno na nakasuksok sa bulsa ng apron ni Tala. Ito ang kanyang luma at medyo kupas na notebook na intindihan ni Tala. Ito ang unang pagkakataon na may nagpakita ng interes sa isang bagay na personal sa kanya. Nag-aalangan man, kinuha niya ang kwaderno at lumapit sa wheelchair ni Alon. Ito po ba? Tanong niya. Tumango si Alon. Recipe book po ito ng mama, paliwanag ni Tala. Ang kanyang mga daliri ay marahang hinahaplos ang pabalat. Ito na lang po ang tanging alaala na naiwan niya sa akin. Binuksan niya ito sa isang pahina. Ang sulat kamay ng kanyang ina ay maganda at pino, ngunit may mga bahid na ng mantika at hari na sa papel. Mga marka ng pagmamahal
at maraming taon ng paggamit. Pangarap niya po sanang magtayo ng isang maliit na panaderya. Nagpatuloy si Tala. Ang kanyang boses ay naging isang bulong na puno ng pangarap. Isang lugar na mainit, amoy bagong lutong tinapay. Isang lugar kung saan ang mga tao ay maaaring ngumiti kahit saglit lang. Sa kanyang pagkukwento, hindi na malaya ni Tala na ang kanyang mukha ay nagliwanag. Ang anino ng kalungkutan sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang ningning. Iyon din po ang pangarap ko. Ang ipagpatuloy ang nasa mga lihim na pahinang ito. Tumingin siya kay Alon. Inaasahan ang isang tingin ng awa o marahil kawalan ng interes. Ngunit ang nakita niya ay iba. Ang mga mata ni Alon ay nakatutok sa kanya ng may matinding atensyon. Walang bahid ng panghuhusga. Sa halip, sa mga matang yon, nakita ni Tala ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Paghanga. At higit sa lahat, pag-engganyo. Tila sinasabi ng mga mata nito, ituloy mo. Huwag kang susuko. Ang pagkilalang iyon ay isang regalong hindi pa natatanggap ni Tala kailanman. Sa isang iglap, ang bilyonaryong nasa harapan niya ay hindi isang pasyente. Siya ay isang kaibigan, isang kakampi. Habang nakatingin sa sinseridad sa mga mata ni Tala, isang malakas na alon ng konsensya ang humampas kay Alon. Ang kadalisayan ng pangarap ng dalaga ay isang sampal sa kanyang maduming laro. Ang babaeng ito ay nagbigay sa kanya ng tiwala. Isang bagay na matagal na niyang ipinagkait sa iba. At ano ang isinukli niya? Isang kasinungalingan. Nakita ni Tala ang biglang pagbabago sa ekspresyon ni Alon. Ang kanyang panga ay tumigas at ang kanyang mga mata ay napuno ng isang emosyon na hindi maintindihan ni Tala. Isang pinaghalong sakit at pagsisisi. Binuka ni Alon ang kanyang bibig na para bang may isang napakahalagang salita siyang sasabihin. Kumunot ang noo ni Tala. Lumapit ng bahagya, naghihintay. Ito na ba? May sasabihin ba siya? Ngunit kasing bilis ng paglitaw nito na wala rin ang emosyon. Ipinikit ni Alon ang kanyang mga mata nang mariin at umiling. Ibinalik ang maskara ng kahinaan. Ang sandali ay lumipas. Pasensya na po kung naistorbo ko kayo sa mga kwento ko. Nahihiyang sabi ni Tala. Iniisip na marahil ay napagod lamang si Alon. Sino ang nagsabing naiistorbo ako? Ang biglaang pagpasok ni Doña Dolores ay parang isang kulog sa isang tahimik na hapon. Nakatayo siya sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit habang nakatingin sa lapit ni Tala at Alon. Ano ito, Tala? Anong ginagawa mo? Sigaw niya. Nakita ko kayo. Huwag mong sabihing ginagamit mo ang kalagayan ni Alon para akitin siya. Ambisyosa ka. Ang bawat salita ay isang latigo na humagupit sa pagkatao ni Tala. Ang magandang sandali ay biglang naging isang maruming eksena. Hindi po, Doña Dolores. Nagkakamali po kayo. Huwag ka nang magpaliwanag. Putol ni Dolores. Ampon ka lang sa pamilyang ito. Ang tungkulin mo ay mag-alaga, hindi lumandi. Huwag mong isipin na dahil sa'yo, ipagpapalit ni Alon ang anak ko. Isa kang ahas. Hindi na nakasagot si Tala. Ang kanyang lalamunan ay tila may nakabara. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha ng kahihiyan. Kinuha niya ang kanyang recipe book mula sa mesa at tumakbo palabas ng silid. Hindi na makayanan ang sakit ng mga salita. Iniwan niyang mag-isa sina Alon at Dolores. Tumakbo si Tala patungo sa hardin sa pinakatagong bahagi nito kung saan walang makakakita sa kanya. Doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, hinayaan niyang bumuhos ang kanyang mga luha. Ang sakit ay hindi lamang dahil sa mga akusasyon. Ang sakit ay dahil ang isang maliit na uusbong ng pag-asa at kaligayahan na nagsimula nang tumubo sa kanyang puso ay bigla na lamang tinapakan
at dinurog. Mula sa bintana ng kanyang silid sa ikalawang palapag, pinanood ni Alon ang lahat. Nakita niya ang nanginginig na mga balikat ni Tala habang ito'y umiiyak. Hindi niya marinig ang mga hikbi nito, ngunit nararamdaman niya ang sakit nito na para bang kanya. At sa sandaling iyon, isang galit na mas matindi pa kaysa sa naramdaman niya para sa kanyang mga kaaway ang bumalot sa kanya. Galit sa sarili, galit sa kanyang pagkukunwari dahil sa kanyang laro. Nadamay ang isang inosenteng tao dahil sa kanyang pagiging duwag, hindi niya maipagtanggol ang kaisa-isang taong nagpakita sa kanya ng katotohanan. Nakatitig sa umiiyak na si Tala. Ikinuyom ni Alon ang kanyang mga kamao sa ilalim ng kumot. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Tama na, sabi niya sa kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Kailangan ko nang tapusin ang palabas na ito. Ang galit na naramdaman ni Alon nang makita si Tala na umiyak sa hardin ay nagdulot ng isang matinding pagbabago sa kanyang desisyon. Hindi na lamang ito tungkol sa pagsubok sa katapatan. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa isang inosente. Ngunit bago pa man niya maisakatuparan ang anumang plano, ang laban ay tila naunahan na siya. Isang hapon, habang abala si Alon sa pag-iisip kung paano niya lilikhain ang kanyang susunod na galaw, nagring ang kanyang telepono. Ang pangalan ng kanyang abogado, si Attorney Ramirez, ang lumitaw sa screen. Alon, may masamang balita. Bungad ni Attorney Ramirez, ang boses ay seryoso at may halong pag-aalala. May isang hindi kilalang korporasyon, ang Silang Holdings, na agresibong bumibili ng shares ng De Villa Corp. Sa stock market, pinapakalat nila ang chismis na malapit nang bumagsak ang kumpanya dahil sa kalagayan mo. May malawakang disinformation campaign na kumakalat sa media, nagpapahiwatig na hindi ka nakarapat-dapat mamuno. Ang ngalan ng kumpanya ay kumumpirma sa hinala ni Alon. Silang. Dante Silang. Ang hayop ay hindi na nagtatago sa dilim. Ito ay lumabas na, handang umatake. Naintindihan ko, Attorney Ramirez, mahinahon na sagot ni Alon, ngunit sa loob-loob niya, kumukulo ang kanyang dugo. Hayaan mo sila. Bantayan mo lang ang bawat galaw nila. Huwag kang gagawa ng kahit ano nang walang direktang utos mula sa akin. Hindi pa ako tapos. Pinutol ni Alon ang tawag. Ang kanyang panga ay mariing nakakuyom. Humigpit ang kapit niya sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mga buko ay namuti. Ang kanyang personal na dula ay opisyal ng naging isang digmaang pangnegosyo. Binalingan niya ang mamahaling fountain pen na ibinigay ni Dante. Nakapatong ito sa kanyang mesa, kumikinang sa ilalim ng ilaw, tila nang uuyam sa kanyang pagkabulag. Ang maliit na butas na kanyang napansin noon ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Sa eksaktong sandaling iyon, isang email notification ang lumabas sa screen ng kanyang laptop. Ang sender ay hindi niya kilala, isang random na kombinasyon ng mga letra at numero na hindi pamilyar. Ang subject, isang munting lihim, isang kaba ang kumalat sa buong katawan ni Alon. Dahan-dahan niyang iginalaw ang cursor. Ang bawat paggalaw ay tila mabigat. Ikinagat niya ang labi at binuksan ang email. Walang nakasulat na kahit ano. Tanging isang video file na naka-attach. Nanginginig ang kanyang kamay nang i-click niya ang play. Ang video ay malabo at magalaw sa simula. Tila kuha mula sa isang nakatagong kamera na nakasuksok sa isang sulok. Ngunit habang tumatagal, lumilinaw ang imahe. Ipinakikita nito ang kanyang silid sa ospital. At doon, sa video, nakita niya ang sarili niyang anyo na nakahiga sa kama sa gabi matapos ang aksidente. Noong mga sandaling akala niya ay nag-iisa siya at ligtas sa mga mata ng tao. At doon, sa ilalim ng puting kumot, malinaw na gumalaw ang kanyang mga paa. Isang maliit na pag-unat ng kanyang hinlalaki
Isang kilos na nagpapatunay sa lahat ng kanyang kasinungalingan. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Elon. Nahuli siya. Ang kanyang sariling laro ay ginamit laban sa kanya. Ang fountain pen, ang token of respect ni Dante ay isang espiya. Isang maliit na kamera na nakatago, na nagtatago sa ilalim ng balat ng paggalang. Isinara niya ang laptop ng may puwersa. Ang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa silid. Ang pakiramdam ng pagiging kontrolado, ng pagiging biktima sa kanyang sariling disenyo, ay isang bagay na kinasusuklaman ni Alon. Ngayon, si Dante ang may hawak ng mga baraha. Maaari nitong ilabas ang video. Anumang oras at sirain hindi lamang ang kanyang kredibilidad, kundi pati na rin ang tiwala ng buong business community sa kanya. Ang kanyang kumpanya ay babagsak at siya ay magiging isang katawa-tawa sa harap ng lahat. Sa gitna ng kanyang pagkabalisa, bumukas ang pinto. Pumasok si Marikit. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa isang pekeng kagalakan. Para itong anghel na bumaba mula sa langit, ngunit ang kanyang mga balita ay tila nagdaragdag lamang ng gasolina sa apoy na nasa loob ni Alon. "Mahal, may maganda akong balita," sabi niya. Hindi napapansin ang madilim na aura sa silid. Lumapit siya sa kama, dala ang isang makintab na brochure. "Nakausap ko si Dante Silang at gusto niya akong kunin bilang brand ambassador para sa bago niyang luxury resort sa Palawan. Hindi ba tanggaling? Imagine, De Villa Romero ang pangalang ilalagay doon. Kahit paano, kahit may pinagdadaanan tayo, ang ating pangalan ay mananatiling nasa itaas." Tinitigan lamang siya ni Elon. Ang kanyang mga mata ay nanliliit. Ang kanyang nobya ay masayang tinatanggap ang alok mula sa lalaking unti-unting sumisira sa kanya. Ito ba ay pagiging inosente o pagiging bulag na may kasamang interes? "Hindi ka ba masaya para sa akin?" tanong ni Marikit. Ang kanyang nangiti ay bahagyang nawala nang mapansin ang blangkong ekspresyon ni Alon. "Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman pababayaan ang kalagayan mo. Ito lang ang paraan para matulungan ko ang reputasyon ng pamilya natin." Pinilit ni Alon ng ngumiti, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Masaya ako, Marikit." Ang sagot niya ay halos isang bulong. Nagpatuloy si Marikit sa kanyang pagmamalaki tungkol sa alok ni Dante na tila bingi sa mga babala ng mundo. Pagkatapos ng ilang minuto, kumuha siya ng isang makapal na folder mula sa kanyang mamahaling bag. "Oh, bago ko makalimutan," sabi niya. Inilapag ang folder sa mesang katabi ni Alon. "Dito sa opisina, medyo magulo ang mga papeles. Dahil sa sitwasyon mo, gusto ko sanang tulungan kang asikasuhin ang ilan. Kung pipirmahan mo ito." Itinuro niya ang isang partikular na bahagi ng dokumento. "Ang SPA na ito, mas mapapabilis ang lahat. Ako na ang bahala sa mga meeting at transaksyon. Para hindi ka na maistorbo, mahal." Ang puso ni Alon ay bumagsak. Ang pangyayari sa ospital, ang mga pagbili ng shares, ang video, ang pagiging brand ambassador ni Marikit, ang lahat ay konektado. Ito ang huling piraso ng puzzle. Si Dante at Marikit ay magkasama sa isang mas malaking plano. Gusto nilang kontrolin ang kanyang kumpanya. Tinitigan ni Alon ang dokumento, isang bitag na maingat na inilatag. Kung pipirmahan niya ito, mawawala sa kanya ang lahat, hindi lamang ang kanyang pera, kundi pati na rin ang kanyang dignidad. Ang mga sumunod na araw ay tila isang mabagal na bangungot para kay Tala. Ang pag-aaway niya kay Doña Dolores ay nag-iwan ng malalim na sugat at ang katahimikan ni Elon ay nagdagdag lamang sa kanyang kalungkutan. Ngunit higit sa lahat, ang mga salita ni Doña Dolores ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ambisyosa ka. Ang alaalang iyon, kasama ang hindi maipaliwanag na kuryente sa pagitan niya at ni Alon, ay nagdulot ng malaking pagkalito sa kanyang puso.
Pinilit niyang kalimutan ang lahat. Ibinuhos niya ang kanyang oras sa pag-aasikaso kay Alon, ngunit ngayon, may distansya na sa pagitan nila. Ang bawat pagdampi ay sinasadya niyang gawing formal at walang emosyon. Ngunit sa tuwing magtatagpo ang kanilang mga mata, pakiramdam niya ay may mga salitang hindi nabibigkas na nakasabit sa hangin. Isang gabi, habang naghahanda si Tala ng hapunan sa kusina, nakarinig siya ng mahinang bulungan mula sa hardin. Sumilip siya sa bintana at nakita niya si Marikit na may kasamang lalaki. Nagtatago sila sa ilalim ng malaking puno ng acacia na tila ayaw nilang makita. Sa malabong ilaw ng buwan, malinaw niyang nakilala si Dante Silang. Ang tiyan ni Tala ay kumalam. Naalala niya ang mapanlait na tingin ni Dante nang tawagin siya nitong katulong. Naalala niya rin ang nangiti ni Marikit habang sumasayaw kasama si Dante sa telebisyon. May mali. May isang malaking bagay na mali. Nakita ni Tala si Marikit na may inabot na maliit, makintab na bagay kay Dante. Isang USB drive. Nagpalitan sila ng bulungan at pagkatapos ay mabilis na naghiwalay na para bang mga magnanakaw na nahuli sa akto. Bumalik si Tala sa kusina. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Anong ibig sabihin nito? Bakit sila nagtatago? Bakit may inabot si Marikit kay Dante? Mga katanungang bumabagabag sa kanyang isipan na lalong nagpalala sa kanyang pakiramdam ng pagkabagabag. Naisip niya si Alon na nakahiga sa kanyang silid, walang kamalay-malay sa mga nangyayari sa labas ng kanyang bintana. Hindi siya mapakali, hindi siya makatulog. Ang mga imahe ni Marikit at Dante sa hardin ay patuloy na naglalaro sa kanyang isipan. 3:00 na ng madaling araw, ngunit hindi pa rin niya maipikit ang kanyang mga mata. Desidido siyang uminom ng tubig upang mabawasan ang tensyon sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama, inayos ang kanyang damit at tahimik na bumaba sa kusina. Ang hasyenda ay balot sa dilim at katahimikan. Tanging ang mahinang tunog ng hangin ang kanyang naririnig. Matapos uminom, napagpasyahan niyang dumaan sa pasilyo na patungo sa silid ni Ayalon upang tiyakin na maayos ang lahat. Ngunit habang naglalakad siya, isang mahinang tunog ang kanyang narinig mula sa gym ng bahay. Isang tunog ng paghingal at pagtakbo. Kumunot ang noo ni Tala. Imposible. Sino ang gagamit ng gym sa ganitong oras? At paano? Si Alon ay... Kahit na may bahid ng takot, nilapitan niya ang pinto ng gym. Nakasara ito, ngunit may isang maliit na siwang na pinagmulan ng tunog. Nag-aalangan man, idinikit niya ang kanyang tainga sa pinto. Mas malinaw na ang tunog ng humahangos na hininga at ang regular na thump-thump ng mga paa sa isang treadmill. Pinilit ni Tala na tingnan sa siwang ng pinto. Ang ilaw sa loob ay bahagyang nakabukas, sapat lamang upang makita ang hugis ng isang tao. Isang matangkad na figura, gumagalaw. Dahan-dahan niyang itinulak ng bahagya ang pinto, sapat lamang upang makasilip. At ang nakita niya ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Sa gitna ng gym, sa ilalim ng malabong ilaw, nakatayo ang isang lalaki sa treadmill. Walang wheelchair, walang mga brace sa binti. Nakasuot lamang ng shorts at t-shirt at pawis na pawis. Ang kanyang mga paa ay mabilis na gumagalaw, tumatakbo ng perpekto sa makina. Ang kanyang likod ay nakaharap kay Tala. Hindi niya kailangang makita ang mukha nito. Ang tangkad, ang pangangatawan, ang buhok. Isang pangalan lamang ang umaling-awngaw sa kanyang isipan. Paulit-ulit. Alon, Alon, Alon. Ang kanyang mundo ay biglang gumuho sa 1,000 piraso. Ang lahat ng pag-aalala, ang lahat ng awa, ang lahat ng kakaibang damdamin na kanyang naramdaman para sa lalaking ito ay biglang naging abo. Isang malaking kasinungalingan. Isang malaking kasinungalingan. Isang malaking palabas. Para siyang sinakitan ng napakatindi. Ang lalaking kanyang kinakalinga, ang lalaking pinagpakitaan niya ng tunay na pagmamalasakit
Ang lalaking sa isang saglit ay ninuot niya sa kanyang puso ay nagpapanggap lamang. Kusang gumalaw ang kanyang mga kamay, natakpan ang kanyang bibig upang pigilin ang isang hikbi na gustong kumawala. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi, mainit at masakit. Sa sandaling iyon, tila naramdaman ni Alon ang presensya niya. Huminto siya sa treadmill, dahan-dahan siyang lumingon at nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang pagkabigla, gulat at takot ay malinaw na nakita sa mga mata ni Alon. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Titala, ngunit huli na ang lahat. Ang imahe niya na tumatakbo ng perpekto ay nakaukit na sa isipan ni Tala. Hindi na kailangan ng paliwanag. Ang katotohanan ay masakit na tumusok sa kanyang puso. Ang lahat ng kanyang ginawa, ang pagpapakain, pagpapalit ng damit, pag-eehersisyo sa mga binti nitong walang buhay, ang lahat ay isang malaking biro, isang pagpapanggap na ginamit upang lokohin silang lahat. Hindi lamang siya biktima ng panlilinlang, siya ay isang kasangkapan sa laro ni Alon, isang manika sa kanyang sariling teatro. Tala, makinig ka sa akin. Simula ni Alon, sinusubukang lumapit, ngunit si Tala ay hindi makarinig ng kahit ano. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng pagbasag ng kanyang puso. Ang pagtitiwala na unti-unti niyang itinayo, ang pag-asa na naramdaman niya sa ilalim ng mga tingin ni Alon. Ang lahat ay gumuho. Lumiit ang kanyang mga mata sa sakit at umiling siya. Hindi. Nagsimulang humakbang paatras si Tala. Dahan-dahan na parabang nasa harap siya ng isang halimaw na hindi niya nakikilala. Ang bawat hakbang ay parang paglayo sa lahat ng pinaniwalaan niya. Tala, pakiusap, sabi ni Alon. Sinusubukang habulin siya, ngunit huli na ang lahat. Hindi! Sigaw ni Tala. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding sakit at hinanakit. Bumagsak ang kanyang luha. Tumalikod siya at tumakbo. Tumakas mula sa katotohanang sumira sa kanyang mundo. Tumakbo siya palayo sa Hacienda de la Esperanza, palayo sa lalaking nagpanggap, palayo sa kanyang sariling pagkabulag. Ang kanyang puso ay hindi lamang nasira, ito ay nadurog. Nadurog sa sakit ng pagtataksil at sa kahihiyan na ginamit siya. Wala na siyang pakialam kung saan siya pupunta. Basta't malayo sa lugar na yon, malayo sa mga kasinungalingan. Ang tunog ng mga yapak ni Tala na tumatakbo palayo ay umalingaw-ngaw sa mga tainga ni Alon. Parang isang malakas na sampal sa kanyang mukha ang bawat tunog at wala ng kasinungalingan, wala ng pagpapanggap. Ang lahat ay nakalantad, hubad at masakit. Tala, magpaliwanag ako, pakiusap. Sigaw ni Alon, ngunit ang kanyang boses ay tila isang bulong lamang sa gitna ng kanyang pagkataranta. Sinubukan niyang habulin si Tala, ngunit ang kanyang mga binti na sa loob ng maraming linggo ay naging kasangkapan sa kanyang panlilinlang ay tila bumigay sa bigat ng kanyang pagsisisi. Nakalimutan niya ang kanyang role bilang isang lumpo. Tumakbo siya patungo sa pinto ng gym, lumabas sa pasilyo, at nakita ang anino ni Tala na papalayo. Ngunit bago pa man niya ito, tuluyang maabutan. Naririnig niya ang pagpihit ng doorknob. Click! Nakalak ang pinto ng silid ni Tala. Tala, buksan mo to, pakiusap. Mag-usap tayo. Pumalo si Alon sa pinto. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon, ngunit walang sumasagot. Tanging katahimikan lamang mula sa loob. Alam ni Alon na ang pader na itinayo niya sa pagitan nila ay mas mataas at mas matibay pa kaysa sa inaakala niya. Ang pagtitiwala ni Tala, ang tanging tunay na bagay na nahanap niya sa loob ng hasyenda, ay nadurog na niya. Buong magdamag ay hindi natulog si Alon. Nakaupo siya sa labas ng pinto ni Tala. Umaasang bubukas ito. Umaasang makapagpapaliwanag siya. Ngunit ang pinto ay nanatiling nakasara.
isang simbolo ng pinto ng puso ni Tala na kanyang sinira. Ang lamig ng sahig ay walang-wala sa lamig na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Pagsisisi. Ito ang pinakamasakit na damdamin na kanyang naranasan. Nang sumikat ang araw, ang mga sinag nito ay tila nagpapahiwatig ng isang bagong simula. Ngunit para kay Alon, ito ay isang bagong araw ng pagdurusa. Narinig niya ang mahinang pagbukas ng pinto ni Tala. Agad siyang napatingala, umaasa. Nakita niya si Tala. Nakasuot ito ng simpleng damit at sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang maliit na bagahe, isang luma at maliit na maleta. Ang kanyang mga mata ay pamamaga sa kakaiyak, ngunit may matigas na determinasyon sa kanyang mukha. Wala na ang dating mahiyaing Tala. Pinalitan ito ng isang babaeng nasaktan, nagtaksil, at ngayon ay handang lumaban. Tala, huwag kang umalis. Pakiusap, mahinang sabi ni Alon. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Lumapit siya. Sinubukan niyang abutin ang kamay nito, ngunit umatras si Tala. Bakit, Sir Alon? Malamig na tanong ni Tala. Ang kanyang boses ay basag ngunit matatag. Para ano? Para patuloy mo akong lokohin? Para patuloy akong maging kasangkapan sa mga laro mo? Hindi, Tala. Hindi ganoon. Hindi ko sinasadya. Sinadya mo ang lahat, Sir Alon. Putol ni Tala. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa sakit. Sinadya mo ang pagpapanggap. Sinadya mong gamitin ang kalagayan mo para makita kung sino ang totoo sa paligid mo. Pero hindi mo ba naisip na may mga taong nag-aalala ng totoo? Na may mga taong nagpakita ng sinseridad sa'yo? Ang bawat salita ni Tala ay tumagos sa puso ni Alon. Tama ito. Ginawa niya ang lahat. Ginamit mo ako, Sir Alon. Patuloy ni Tala. Ang kanyang boses ay unti-unting lumakas. Ginamit mo ang pag-aalala ko, ang pagmamalasakit ko, ang pangarap ko. Ginawa mo akong tanga. Pakiramdam ko, para lang akong isang anino na wala namang nararamdaman. Pero nasasaktan ako, Sir Alon. Sobrang sakit. Ang luha ay muling dumaloy sa mga pisngi ni Tala. Ngunit ngayon, may galit na kasama. Sa mismong sandaling iyon, bumukas ang pintuan ng kwarto ni Marikit at Dolores. Lumabas silang dalawa, bihis na bihis at may ngiti sa mga labi. Tala, aba, aalis ka na pala? Mapanlibak na sabi ni Marikit. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Sa wakas, akala ko'y hindi ka na aalis. Akala mo siguro, dahil baldado si Alon, may pag-asa ka na sa kanya ano? Huwag mong sabihin yan, Marikit. Sigaw ni Alon. Sinusubukang protektahan si Tala. Ngunit huli na. Oh, huwag kang mag-alala, Alon. Sabi naman ni Dolores, ang kanyang tingin ay nakatuon kay Tala na puno ng paghamak. Mabuti nang umalis yan. Hindi natin kailangan ng isang ambisyosang katulong dito na may masamang hangarin. Siguro, mas mabuti na ngang mawala siya dito bago pa man mag-iba ang tingin ng media sa Davila Corp. May pinagtatakpan ka yata. Alon, ang mga salita ni na Marikit at Dolores ay tila asin na inwisik sa bukas na sugat ni Tala. Ang kahihiyan, ang pakiramdam ng pagiging maliit at walang halaga ay lumamon sa kanya, ngunit hindi na siya susuko. Sige po, aalis na po ako, sabi ni Tala. Ang kanyang boses ay matatag na ngayon. Tiningnan niya si Alon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pighati. Salamat sa lahat, Sir Alon. Pero hindi ko po kayang manatili sa lugar kung saan ang pagmamahal ay isang laro at ang tiwala ay isang kasangkapan. At sa huling pagkakataon, umikot si Tala. Ang kanyang mga luha ay patuloy na dumadaloy at nagsimulang lumakad patungo sa labasan ng hasyenda. Tala, pakiusap, sigaw ni Alon. Sinubukan niyang habulin siya, ngunit huli na ang lahat.
Tanging ang tunog lamang ng gulong ng kanyang wheelchair ang kanyang naririnig. Hindi lumingon si Tala. Ang bawat hakbang niya ay parang pagputol ng isang lubid na nagbubuklod sa kanya sa Hacienda de la Esperanza. Sa bawat hakbang, naramdaman niyang mas lumalaya siya mula sa mga kasinungalingan, mula sa sakit, mula sa pagiging biktima. Nang makalabas siya sa malaking gate ng hacienda, tumigil siya sandali. Huminga ng malalim. Ang sariwang hangin sa labas ay tila ibang-iba sa hangin sa loob. Walang kasinungalingan, walang pagpapanggap. Ngayon, magsisimula na siyang muli. Naiwan si Alon sa loob ng gate, nakatingin sa papalayo na figura ni Tala, hanggang sa ito ay tuluyang mawala sa kanyang paningin. Ang kanyang puso ay nababalutan ng isang matinding pighati. Sa kanyang desperadong paghahanap ng katotohanan, sa kanyang pagsubok sa pagtitiwala, nawala sa kanya ang tanging tunay na bagay na kanyang nahanap, ang sinseridad at pagmamalasakit ni Tala. Ang kanyang laro ay natapos, ngunit hindi sa paraang inaasahan niya. Hindi niya natuklasan ang katotohanan tungkol kay Marikit at Dante. Natuklasan niya ang katotohanan tungkol sa kanyang sarili, at ang katotohanan yon ay masakit. Nawala na ang lahat. Ang paglisan ni Tala ay isang malaking sampal sa katotohanan para kay Alon. Ang lahat ng kanyang pagpapanggap, ang lahat ng kanyang matinding pagpaplano ay nagdulot lamang ng kapahamakan. Naging bulag siya sa katotohanan dahil sa sarili niyang pagnanais na makita ang kasinungalingan ng iba. Ngunit hindi pa huli ang lahat. Ngayon, ang kanyang huling palabas ay hindi na para sa paghihiganti, kundi para sa pagtubos. Kinabukasan ng umaga, walang sinayang na oras si Alon. Bagamat masakit ang kanyang puso, kailangan niyang kumilos ng mabilis at may diskarte. Tinawagan niya muli si Attorney Ramirez at ibinuhos ang lahat. Ang pekeng paralysis, ang kamera sa panulat ni Dante, ang video sa email, at ang essay pa na pinilit ni Marikit na pirmahan niya. Kailangan natin ng press conference, Attorney Ramirez. Mariing sabi ni Alon. Ngayon na. Imbitahin mo ang lahat ng major news outlet, ang board members ng Devilla Corp, at lahat ng may stakes sa kumpanya. Nagulat ang abogado sa biglaang desisyon ni Alon, ngunit narinig niya ang determinasyon sa boses ng kanyang kliyente. Naiintindihan ko, Sir Alon. I will prepare everything immediately. Ilang oras lamang ang lumipas at ang malaking conference hall sa punong tanggapan ng Devilla Corp ay napuno ng mga reporter, camera at mga mahahalagang tao sa mundo ng negosyo. Ang mga bulungan ay kumalat na parang apoy sa tuyong dahon. Ano kaya ang iya-anunsyo ni Alon Devilla? May koneksyon kaya ito sa lumalabas na balita tungkol sa pagbaba ng stocks ng kumpanya? Sa gitna ng kaguluhan, dumating sina Marikit at Dolores, ngiting ng ngiti at mayabang na naglakad sa red carpet. Akala nila, ito na ang araw ng kanilang pagtatagumpay. Nakasuot si Marikit ng isang mamahaling puting dress, tila isang anghel na bumaba mula sa langit, handang maging bagong reyna ng Devilla Corp. Dumating din si Dante Silang, na may mapanlinlang na ngiti sa kanyang mga labi, nakaupo sa harap na bahagi ng audience, nag-aabang sa kanyang sandali. Sa wakas, binuksan ang pintuan sa likod ng entablado. Isang nurse ang nagtulak ng wheelchair ni Alon patungo sa gitna. Ang lahat ay natahimik. Nakatuon ang lahat ng mata sa kanya. Sa lalaking minsan ay hari rin ng negosyo, ngayon ay baldado. Kinuha ni Alon ang microphone. Ang kanyang boses ay kalmado at malinaw, sa kabila ng kaba na nararamdaman niya sa loob. Magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagdalo sa mahalagang pagkakataong ito. Alam kong marami kayong katanungan tungkol sa aking kalagayan at sa estado ng aking kumpanya. At ngayon, oras na para sa katotohanan. Isang saglit na katahimikan ang bumalot sa bulwagan. At pagkatapos, sa gitna ng pagkabigla ng lahat, dahan-dahan, mariing hinawakan ni Alon ang gilid ng kanyang wheelchair.
At sa harap ng daan-daang mata, tumayo siya. Naghiyawan ang mga tao. Nagsimulang mag-flash ang mga kamera. Ang bibig ni Marikit ay nakanganga. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang perpektong nangiti ay nawala na. Si Dolores ay napasigaw at si Dante naman ay nanlilisik ang mga mata. Ang kanyang nangiti ay biglang naging puot. Naglakad si Alon palapit sa podium. Ang bawat hakbang ay matatag at puno ng dignidad. Walang anumang bakas ng kahinaan. Sa loob ng maraming linggo, nagpanggap akong lumpo. Diretsong sabi ni Alon, walang pag-iwas. Hindi dahil gusto kong lokohin kayo, kundi dahil gusto kong makita ang tunay na kulay ng mga taong nasa paligid ko. At ngayon, ipapakita ko sa inyo ang aking nakita. Sa likod niya, bumukas ang isang malaking screen. Ipinakita ni Alon ang video mula sa email ni Dante, ang video kung saan niya binubunyag ang pekeng paralysis ni Alon. Ngunit sa ilalim nito, nagpakita si Alon ng mas malinaw na footage mula sa mga CCTV sa ospital at sa kanyang bahay. Ang footage ay nagpapakita kay Dante na maingat na inilalagay ang fountain pen sa kanyang mesa at pagkatapos ay ang mga eksena ni Marikit at Dante na nagtatago at nagpapalitan ng USB drive sa hardin. Ipinakita rin niya ang pagtatangkang ipapirma sa kanya ni Marikit ang SPA. Si Dante silang, sa tulong ni Marikit Romero, ay nagtangkang agawin ang aking kumpanya at sirain ang aking reputasyon, maring sabi ni Alon. Ang video na yon ay akala nila ay ebidensya laban sa akin, ngunit ito ay naging ebidensya laban sa kanila. Mansa, ang fountain pen ay hindi isang regalo, kundi isang kasangkapan para sa paniniktik. Ang bulwagan ay napuno ng galit na bulungan. Maraming nagulat. Ang iba ay hindi makapaniwala. Ikaw, Marikit Romero, ay aking nobya. Ngunit sa halip na suportahan ako, ikaw ay naging kasabot sa planong ito. Diretsong tiningnan ni Alon si Marikit, na ngayon ay halos gumuho na. Kaya sa harap ng lahat, binabasura ko ang aming kasunduan sa kasal. Walang kasal na magaganap. Pagkatapos, kinuha ni Alon ang kanyang hininga. Sa huli, may isang tao akong kailangan hinga ng tawad. Isang tao na nasaktan ko ng labis dahil sa aking pagiging bulag at sa aking mapanlinlang na laro. Sa harap ninyong lahat, gusto kong humingi ng tawad kay Tala Ledesma, ang kaisa-isang tao na nagpakita sa akin ng tunay na pagmamalasakit at sinseridad. Sa pamamagitan ng aking mga kasinungalingan, sinira ko ang kanyang tiwala at sinaktan ko siya. Ang kanyang boses ay tila bumigat sa dulo, puno ng pagsisisi. Ngunit si Tala ay wala doon. Habang nagkakagulo ang mga tao at kinukunan ng litrato si Marikit at Dante, na ngayon ay hawak na ng mga security guards, si Alon ay nakatayo sa entablado, nakatingin sa kung saan. Naisip niya si Tala. Umaasa siyang sa paanong paraan, maririnig ni Tala ang kanyang ginawa. Umaasa siyang hindi pa huli ang lahat. Lumipas ang ilang linggo matapos ang press conference. Ang balita tungkol sa iskandalo ng De Villa Corp sa pagtataksil ni Marikit Romero at Dante Silang at ang biglaang paglabas sa wheelchair ni Alon De Villa ay naging usap-usapan sa buong bansa. Si Alon ay muling naging headlines ngunit ngayon hindi dahil sa kanyang yaman, kundi dahil sa kanyang katapangan at sa kanyang pagsisisi. Para kay Tala, ang mga balita ay tila isang malaking alon na humampas sa kanyang tahimik na mundo. Nakita niya ang mga headlines sa dyaryo sa tindahan, narinig niya ang mga usapan sa radyo. Nalaman niya ang lahat. Ang pagpapanggap ni Alon, ang tunay na motibo ni Marikit at Dante, at ang pampublikong paghingi ng tawad ni Alon. Isang bahagi ng kanyang puso ang nakaramdam ng katarungan. Ang mga nagpahamak sa kanya at sa kanyang pakiramdam ay nabunyag na. Ngunit ang sakit ng pagtataksil ni Alon ay nanatili pa rin. Ang kanyang paghingi ng tawad sa publiko ay hindi sapat upang burahin ang kahihiyan
at kirot na kanyang naramdaman. Ngayon, si Tala ay nasa isang bagong yugto ng kanyang buhay. Ginamit niya ang kaunting ipon na kanyang pinaghirapan upang mangupahan ng isang maliit na espasyo sa isang abalang kalye sa probinsya, malayo sa ingay ng Maynila. Ang lumang tindahan na kanyang inupahan ay hindi gaanong malaki, ngunit may sapat na espasyo para sa isang maliit na oven at isang counter. Dito, sa ilalim ng isang lumang karatula na pininturahan niya ng kamay, isinilang ang panaderya ng Hiraya. Ang Hiraya ay isang lumang salitang Tagalog na nangangahulugang fruits of hope o imagine and realize one's dream. Ito ang kanyang pangarap, ang kanyang pag-asa. Maaga pa lang ng umaga, abala na si Tala sa pagmamasa ng harina. Ang kanyang mga kamay ay sinasanay ang init at lambot ng masa. Ang amoy ng bagong lutong pandesal at ensaymada ay kumalat sa buong kalye, umaakit sa mga naglalakad. Ang buhay ay mahirap, ngunit mayroon siyang kapayapaan. Walang nananakit sa kanya dito, walang nagpapanggap. Isang araw, habang abala si Tala sa pag-aayos ng mga tinapay sa display, isang itim na luxury car ang marahang huminto sa harap ng kanyang maliit na panaderya. Ang makintab na sasakyan ay tila hindi nabibilang sa simpleng kalye na iyon. Napansin ng ilang naglalakad ang sasakyan, ngunit si Tala ay nagpatuloy lamang sa kanyang ginagawa. Sanay na sa mga kakaibang pangyayari sa buhay. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang lalaki ang lumabas. Nabitawan ni Tala ang tray ng pandesal. Nagkalat ang mga tinapay sa sahig. Si Alon Davila. Ngunit hindi na ito ang Alon na nakasuot ng mamahaling suit o ang Alon na nakaupo sa wheelchair. Nakasuot lamang siya ng isang simpleng asul na polo shirt at maong na pantalon. Ang kanyang buhok ay medyo magulo at sa kanyang mukha, bagamat payapa, ay may bakas ng matinding pagod at pag-aalala. Pumasok si Alon sa loob ng panaderya ng Hiraya. Ang amoy ng tinapay, ang init ng oven, at ang simpleng ngunit malinis na ambience ng tindahan ay tila bumalot sa kanya. Tiningnan niya si Tala na ngayon ay nakatayo lamang, walang kibo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla at pagdududa. Tala, mahinang sabi ni Alon. Ang kanyang boses ay tila may bahid ng hangin. Basag. Alam kong wala akong karapatang humarap sa'yo pagkatapos ng lahat ng ginawa ko. Hindi sumagot si Tala. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Bakit siya narito? Ano pa ang gusto niya? Hindi na nagpatuloy si Alon sa pagsasalita. Sa halip, kumuha siya ng isang makapal na Manila envelope mula sa kanyang bulsa at dahan-dahan itong inilapag sa counter. Wala akong balak na guluhin ka o humingi ng tawad, sabi ni Alon. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa envelope. Hindi kay Tala. Wala nang sapat na salita para doon. Dahan-dahang binuksan ni Tala ang envelope. Ang nasa loob ay mga papeles ng pagmamay-ari, ngunit hindi ng kanyang maliit na tindahan. Ito ay mga titulo ng lupa at mga dokumento ng pagmamay-ari para sa buong espasyo, ang mismong lupa at gusali kung saan nakatayo ang panaderya ng Hiraya. At sa ilalim nito, isang resibo, buong binayaran, nakapangalan sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Tala. Hindi niya maintindihan. Tiniyak kong walang makakaalam nito. Patuloy ni Alon. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may pighati. Ito ang kabayaran sa lahat ng sakit na naidulot ko sa iyo. Para sa lahat ng pagpapanggap. Para sa lahat ng oras na inaksaya mo sa pag-aalaga sa isang sinungaling na tulad ko. Hindi! Nagsimulang sumagot si Tala, sinusubukang ibalik ang mga dokumento. Hindi ko po ito matatanggap, Sir Alon. Tanggapin mo, Tala.
Mariing sabi ni Alon. Sa wakas ay tumingin sa kanyang mga mata. Iyan ang pinakamababa na magagawa ko. Ang tiyakin na meron kang sariling lugar kung saan walang makakasakit sa'yo, kung saan malaya mong matutupad ang pangarap mo. Inabot niya ang isa pang maliit na sobre. Narito rin ang ilang pondo para sa mga kagamitan, para sa supply. Simula ngayon, walang makakakuha nito mula sa'yo, walang makakasira sa'yo. Pagkatapos, tumalikod si Alon. Pagkatapos ng araw na ito, hindi na kita gagambalain pa. Umaasa ako na makahanap ka ng kapayapaan dito. At sa mga salitang yon, nagsimula siyang maglakad patungo sa pinto, handang umalis, handang mawala muli sa buhay ni Tala. Hindi umalis si Alon. Matapos sabihin ang kanyang mga huling salita at iwan ang mga dokumento sa counter, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa pinto. Ngunit sa bawat hakbang, naramdaman niya ang isang bigat sa kanyang dibdib, isang bigat na hindi niya kayang ipagwalang bahala. Ang ideya ng pag-iwan kay Tala, pagkatapos ng lahat ng kanyang ginawa at sinabi, ay mas masakit pa kaysa sa anumang pagkalugi sa negosyo. Hindi siya tumuloy sa kotse. Sa halip tumayo siya sa labas ng panaderya ng Hiraya, pinagmamasdan ang karatula na pininturahan ni Tala. Hiraya, mga bunga ng pag-asa. Ito ang pangarap ng dalaga at siya ang muntik ng sumira nito. Hindi niya kayang umalis ng basta-basta. Kinabukasan ng umaga, bago pa man sumikat ang araw, naroon na si Alon sa labas ng panaderya ni Tala. Nakasuot siya ng isang lumang t-shirt at maong, malayo sa mga mamahaling kasuotan na dating bumabalot sa kanyang pagkatao. May dala siyang isang toolbox at isang buong sako ng harina na inabot niya sa isang tindahan. Pumasok siya sa panaderya na ngayon ay bukas na. Nakita niya si Tala na abala sa paghuhugas ng mga lalagyan. Nagulat ito nang makita siya. Ang kanyang mga mata ay nanliliit, puno pa rin ng pagdududa at pagtataka. Anong ginagawa mo rito, Sir Alon? Halos hindi niya kayang bigkasin ang pangalan nito. Hindi ako aalis, matatag na sabi ni Alon. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nababayaran ang lahat ng utang ko sa'yo, hindi lang sa pera, kundi pati na rin sa tiwala at sa sakit na idinulot ko. Nagsimula si Alon sa pamamagitan ng paglilinis ng maruming oven, pag-aayos ng mga sirang silya, at pagbubuhat ng mabibigat na sako ng harina. Hindi niya inutusan si Tala. Hindi siya humingi ng kahit ano. Ginawa lamang niya ang mga trabahong karaniwang ginagawa ng isang obrero. Pawis na pawis. Ang kanyang mga kamay ay napuno ng alikabok at harina. Ang mga tao sa paligid ay nagulat. Ang dating bilyonaryo na nakikita nila sa TV ay nagbubuhat ng sako ng harina at naglilinis ng palikuran ng isang maliit na panaderya. Nagsimula silang magbulungan, ngunit habang tumatagal, ang mga bulungan ay napalitan ng paghanga. Nakita nila ang kanyang sinseridad, ang kanyang pagpapakumbaba. Unti-unti, ang mga kapitbahay ay nagsimulang maging regular na customer at ang panaderya ng Hiraya ay nagsimulang dumami ang parokyano. Araw-araw, nandoon si Alon. Nagtatrabaho siya ng tahimik, ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya upang makatulong. Hindi niya inaasahan na patawarin siya ni Tala kaagad. Alam niyang ang tiwala ay parang isang piraso ng bubog. Mahirap itong buuin muli. Ngunit handa siyang pulutin ang bawat piraso. Si Tala naman, sa simula ay nag-ingat pa rin. Ang sakit ay sariwa pa. Ngunit habang nakikita niya si Alon na pawis sa pagbubuhat, na walang reklamo sa paglilinis, at nakikipag-usap ng may paggalang sa mga customer, unti-unti niyang naramdaman ang paglambot ng kanyang puso. Ito ang Alon na nakita niya sa mga mata nito. Ang Alon na may pakialam. Ang Alon na may konsensya. Isang mainit na hapon, habang si Alon ay nagpapahinga saglit, matapos magbuhat ng mga kahon ng supply,
Kinuha ni Tala ang isang baso ng malamig na tubig. Lumapit siya kay Alon at iniabot ito. "Tubig po, Sir Alon," mahinang sabi ni Tala. Tumingala si Alon. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod ngunit may matinding pag-asa sa kanyang mga mata. Ngumiti siya. "Salamat, Tala." Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nag-iwas ng tingin si Tala. Sa halip, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiting totoo at may bahid ng kapayapaan. Ito ang unang pagkakataon na nginitian niya si Alon ng totoo mula noong gabing iyon sa gym. Para kay Alon, ang ngiting iyon ay higit pa sa anumang kasunduan sa negosyo o yaman na kanyang naipon. Ito ay isang pag-asa. Lumipas pa ang mga linggo. Ang panaderya ng Hiraya ay lumago. Ang maliit na tindahan ay naging isang paboritong lugar ng mga tao sa komunidad. At sa likod ng lahat ng ito ay sina Tala at Alon, na ngayon ay magkasama ng nagtatrabaho, hindi bilang amo at katulong, kundi bilang mga kasosyo. Mga kasosyo sa negosyo at kasosyo sa buhay. Isang araw, habang papalubog ang araw, ang panaderya ay puno pa rin ng mga customer. Si Alon ay abala sa pagbibigay ng pandesal, habang si Tala ay nag-aayos ng mga cake sa display. Nagkatinginan sila. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagmamahal at pag-unawa. Nang matapos ang mga customer, naupo sila sa isang maliit na mesa sa sulok, magkatabi, at nagbahagi ng isang mainit na pandesal. Tiningnan ni Alon si Tala. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagmamahal. "Alam mo, Tala," mahinang sabi ni Alon, "dati, akala ko ang yaman ay nasa mga kumpanya, sa mga ari-arian, sa kapangyarihan. Akala ko, iyon ang magpapaligaya sa akin." Huminto siya sandali, hinawakan ang kamay ni Tala. "Dito," patuloy niya, "dito ko nahanap ang totoong yaman. Sa simpleng amoy ng tinapay, sa ngiti ng mga customer, at sa tiwala. Sa tiwala mo, Tala. Sa pag-ibig na walang halong pagpapanggap." Ang mga mata ni Tala ay puno ng luha. Ngunit ito ay luha ng kaligayahan. Isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ni Alon. Ang sakit ng nakaraan ay hindi ganap na nawala. Ngunit ang init ng pagmamahal na kanyang naramdaman ngayon ay mas matindi pa. Ito ay isang pag-ibig na dumaan sa apoy, sa kasinungalingan, at sa pagsubok. Isang pag-ibig na nahanap ang tunay na halaga sa isang simpleng panaderya, malayo sa karangyaan at kasinungalingan ng dating mundo. Doon, sa panaderya ng Hiraya, kung saan ang bawat tinapay ay niluto ng may pagmamahal at pag-asa, nagsimula ang kanilang bagong simula. Isang simula na puno ng tamis, ng pagpapatawad at ng pag-ibig na tunay. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa salapi o kapangyarihan, kundi sa katotohanan, tiwala, at pagmamahal na walang pagpapanggap. Minsan, kailangan nating mawala ang lahat para makita ang tunay na halaga ng mga simpleng bagay at matuto tayong magmahal ng walang takot at magpatawad ng buong puso. Ang pagpapanggap ay maaaring magbigay ng panandaliang solusyon, ngunit ang katotohanan lamang ang makakapagbigay ng tunay na kapayapaan at pag-ibig. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa kwentong ito. Sana po ay tumago sa inyong puso ang aral at pag-ibig ni Alon at Tala. Ano po ang masasabi ninyo sa kanilang paglalakbay? May naiisip po ba kayong iba pang kwentong nais ninyong marinig mula sa amin? Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayo updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.